Okay, handa ka na ba? Kasi itong hawak nating material ngayon, parang galing sa ibang dimension. Ang kwento ng Bugonya, Alien CEO, Conspiracy and Extinction. Mukhang mapapasabak nga tayo dito. Base sa mga CP mo, parang halo-halo ito eh. May science fiction, may thriller, tsaka mga teorya na medyo alanganin, di ba? Oo, talagang kakaiba. So, ang misyon natin ngayon, himayin natin sino ba tong mga karakter, ano yung mga gusto nilang mangyari, at paano pa to humantong sa grabe, parang ang laking bagay nung katapusan. Sige, simulan na natin to. Game. Okay, sa umpisa pa lang, eto na, si Teddy Gatz. Sabi dito, conspiracy theorist siya. Tapos kasama niya yung pinsan, si Don. At hindi lang sila nagkukwentuhan, no? Hindi nga eh, may hawak silang tao. Binihag nila, si Michelle Fuller. Dito pa lang parang, teka muna, ano to? Oo, at si Michelle, hindi pala basta-basta. Siya pala yung CEO ng, ano nga ulit yun? Oxolith, isang kumpanya ng gamot. Ah, okay, CEO pala. Pero bakit kinidnap? Ano yung rason daw ni Teddy? Ito na yung pasok ng conspiracy. Si Teddy, buong-buo ang paniniwala niya na si Michelle, isang Andromedan. Andromedan? Ano yun, alien? Alien nga. Galing Andromeda, kumbaga. At ang misyon daw ni Michelle, ubusin tayo mga tao. Grabe, no? Parang ang layo. Teka. Alien na may misyong mag-extinct ng humans. Tapos, di ba may personal pa siyang galit kay Michelle o sa kumpanya dahil sa nanay niya? Sakto. Meron pa yun. Kasi yung nanay niya, si Sandy, nakoma daw dahil sa clinical trials ng Oxolith. So, dalawa yung motivation ni Teddy. Yung alien conspiracy, tsaka yung personal na sama ng loob. Kaya pala, kahit anong gawin ni Michelle, kahit subukan niyang makipag-usap, parang wala lang kay Teddy, sarado na isip niya. Oo, parang ganun-ganay. Kasi sobrang tindi nung paniniwala niya, plus yung galit pa. Kahit anong logic, parang hindi na tumatalab. Nakakulong na siya sa sarili niyang mundo, kumbaga. At dito na rin siguro nagsimulang magkalamat yung samahan nila nung pinsan niyang si Don, 'di ba? Tama ka dyan. Kasi lumalaraw yung sitwasyon eh. Amabot sa punto na ginamitan na ni Teddy ng electroshock torture si Michelle. Naku po, torture talaga? Oo, brutal daw. At iyon yung parang naging trigger kay Don. Nagsimula siyang mag-alinlangan. Siguro nakita niya parang, teka, sobra na to, hindi na to tama. Habang ganyan yung nangyayari sa loob, may iba pang gumagalaw sa labas, no? Yung sheriff, si Casey. Oo, si Sheriff Casey. At may connection din pala sila ni Teddy, medyo madilim. Ah, oo. Nabasa ko nga. Minolestya daw ni Casey si Teddy nung bata pa. Grabe naman yung mga connections dito. Talaga. Tapos ito pa, si Casey mismo yung nag-iimbestiga sa pagkawala ni Michelle. Ang gulo, di ba? Parang paikot-ikot lang sila. Sobra. So, nag-iimbestiga si Casey. Sa loob naman, ano nang ginawa ni Michelle? Sinubukan niyang kausapin si Don. Oo, sinubukan ni Michelle na gamitin yung pag-aalinlangan ni Don, kinumbinsi niya na tulungan siyang tumakas. Matalino pa rin si Michelle kahit nasa panganib, di ba? Nagtagumpay ba siya? Tinulungan siya ni Don? Ayun yung masaklap. Hindi. Si Don parang hindi na niya nakayan. Yung guilt siguro, yung takot. Anong ginawa niya? Nagpakamatay siya. Nagbaril. Ha? Si Don? Grabe! Oo, doon mismo sa bahay. Tahimik lang daw pero siyempre rinig pa rin. At narinig ni na Teddy at Casey yung putok. Yung nga, narinig nila. Kaya nagkaalaman na, nagpang-abot sina Teddy at si Sheriff Casey. Anong nangyari nung nagkita sila? Sa gitna ng kaguluhan, siguro dala na rin ng tensyon at nung dati nilang issue, napatay ni Teddy si Casey. Ano ba yan? Sunod-sunod na. Patay si Casey, tapos si Don. Paano na si Michelle? Tsaka si Teddy, ano nang nasa isip nun? Siguro sobrang gulo na ng isip ni Teddy noon. Tapos nakita pa niya yung bangkay ni Don. At si Michelle, lalong na corner. Dito na siya gumawa ng desperadong hakbang. Ano yon? Yung sinasabi mong malaking kasinungalingan? Oo, kailangan niyang makontrol si Teddy eh. So nagsinungaling siya.
Sabi niya, may alam daw siyang lunas para sa nanay niyang comatose. Lunas? Para kay Sandy? Ano daw yon? Antifreeze. Ano? Antifreeze. Seryoso ba yan? Yun ang sinabi niya kay Teddy. At si Teddy, sa sobrang desperado na siguro, at baka dahil sa shock pa rin sa lahat ng nangyari, naniwala siya. Hindi nga. Naniwala siya doon. Anong ginawa niya? Punta siya ng ospital. Dala yung pag-asa, di ba? Tapos, nilagyan niya ng antifreeze yung IV ng nanay niya. Naku naman. Anong nangyari kay Sandy? Huwag mo sabihin yun. Yun na nga, namatay si Sandy, agad-agad, dahil mismo sa ginawa ni Teddy. Ang sakit isipin, no? Yung pagmamahal niya sa ina, yun pa yung naging dahilan ng pagkamatay nito. Lahat dahil sa kasinungalingan ni Michelle at sa paniniwala ni Teddy. Grabe. Sobrang tragic. Habang nasa ospital si Teddy, anong ginawa ni Michelle dun sa bahay? Nagkaroon siya ng chance na makalibot pa. At may nadiskubre siyang mas malala pa, isang kwarto. Kwarto? Anong meron dun? Mga bangtay. Ha? Kaninong mga bangkay? Ibang mga tao, mga pinatay din ni Teddy kasi katulad ng tingin niya kay Michelle, akala niya mga Andromedan din. So hindi lang si Michelle yung target niya. Marami pa siyang ibang pinatay. Mukhang ganun nga, sistematiko pala. Hindi lang siya basta conspiracy theorist na may personal na galit. Parang serial killer na rin siya. Fueled by his delusions. Nakakatakot nun. Nakakapanindig balahibo talaga. At pagkatapos niyan, pagbalik ni Teddy, eto na ba yung twist? Yung kay Michelle mismo? Ito na yung pinaka-plot twist siguro. Pagbalik ni Teddy, hindi na malinaw kung bakit, pero umamin na si Michelle. Umamin. Saan? Sinabi niya yung totoo kay Teddy Na ano? na tama si Teddy, alien nga siya. Isang Andromedan. Totoo? Sa kabila ng lahat, hindi pala siya nagdedeliryo lang? Yun ang nakakagulat eh. Totoo pala yung conspiracy theory niya. Yung pinakaugat ng lahat, totoo. Pero syempre, hindi ito happy ending para kay Teddy. Paanong hindi happy ending? Napatunayan niyang tama siya. Kasi pagkatapos umamin ni Michelle, pinilit niya si Teddy na ihatid siya pabalik sa Oxolith, sa opisina niya. Kailangan daw niyang kontakin yung mothership niya. At pumayag naman si Teddy. Pagkatapos ng lahat ng patayan? Siguro dahil sa shock o baka yung validation na narinig niya yung totoo. Hindi na masyadang malinaw dun sa CP, pero dinala niya si Michelle sa opisina. Tapos, sinubukan ni Michelle na gamitin yung kapangyarihan niya, mang-teleport. Kay Teddy. Tinangka niyang i-teleport si Teddy. Anong nangyari? Ito pa isang di inaasahan. Sumabog si Teddy. Sumabog? Paano? Bakit? Literal na sumabog, doon mismo sa loob ng closet ng opisina. Kasi pala, may suot si Teddy na homemade bomb vest. Ano? May bomba siya sa katawan? Oo, hindi alam ni Michelle. Nung tinangka siyang i-teleport, na-trigger yung bomba. Boom! Katapusan ni Teddy. Ironically, sa sarili niyang pakana. Grabe yung kwento ni Teddy. Tapos si Michelle, nakatakas? Dumating yung mga pulis, ambulansya, dinala siya, pero nakatakas pa rin siya. Mula sa ambulansya, bumalik siya sa opisina niya. At nakapag-teleport na siya? Oo, this time, successful. Papunta sa spaceship niya. Ligtas na siya, malaya. So nasa spaceship na si Michelle. Okay na. Tapos na ba doon? Parang ang dali naman para sa kanya pagkatapos ng lahat. Hindi pa tapos. Dahil mula sa spaceship, kasama yung mga kapwa niya Andromedena, nag-uusap sila, nag-assess, at naglabas sila ng desisyon. Desisyon tungkol saan? Tungkol sa Earth, sa sangkatauhan. Ang hatol nila, yung human experiment daw nila ay isang failure, isang kabiguan. Human experiment. Tayo yung experiment. Teka, anong ibig sabihin yan? Anong ginawa nila nung sinabi nilang failure? Ang ginawa ni Michelle, bilang siya siguro yung nandito, tinapos na yung experiment. Paano tinapos? Pinatay niya lahat ng tao sa Earth. Ano? Lahat. Global extinction. Dahil lang sa nangyari sa kanya at kay Teddy. Hindi na clear kung yun lang ba or pangkalahatan nilang assessment sa atin. Pero ang resulta, ubos ang lahi ng tao. Mula sa isang kidnapping at conspiracy, nauwi sa pagkalipol ng sangkatauhan. Tayo pala, isang proyekto lang na hindi nag-work. Ang sakit. Grabe. Wala na tayong lahat. Ang naiwan lang, mga hayop. Mga hayop na lang. At dito papasok yung pinaka-ironic sa lahat. Yung tungkol sa mga bubuyog. Oo. Yung sinasabi ni Teddy na pinapatay daw ng mga alien yung bubuyog. Oo, ngayong wala na tayong mga tao, nagsimulang bumabalik at dumami ulit yung mga bubuyog. So, parang tayo pala yung problema, hindi yung mga alien? Parang ganun yung pinalalabas, no? Isang mapait na twist. Sa pagkawala natin, umayos yung kalagayan ng mga bubuyog. Wow. Hindi ko alam kung ano mararamdaman ko dito. Ang bigat. Talagang
talagang umiikot yung sikmura ko. So, kung lalagumin natin, ano yung mga naiiwan sa isip mo pagkatapos nating himayin to? Unang-una talaga yung destructive power ng paranoia, yung kay Teddy. Yung paniniwala niya sa conspiracy na walang check, walang balance, humantong sa karahasan, sa pagpatay, pati na sa sarili niyang pagkamatay at ng nanay niya. Nakakatakot kung paano makakasira ang ganong klaseng pag-iisip. Oo nga eh. Tapos yung desperation din, no? Nagtulak kay Michelle na magsinungaling ng malala, nagtulak kay Teddy na maniwala sa imposible. Parehong may masamang resulta. Tama. At yung pangatlo, para sa akin, yung cosmic horror talaga. Yung, okay, totoo pala yung conspiracy, pero mas malala pa para yung katotohanan. Hindi lang sila basta alien. Tingin nila sa atin, experiment lang na pwedeng itapon. Pinapa-question nito yung significance natin sa universe, di ba? Mahalaga ba talaga tayo o tayo lang nag-iisip nun? Tapos yung sa bubuyog, parang sinasabi na mas okay pa yung mundo kung wala tayo. Ang bigat nun. Makaka-disturb. Totoo. Binibigyan tayo ng ibang perspective. Isang malamig na tingin mula sa labas. At yung mga bubuyog, parang yun yung final punctuation mark sa madilim na kwentong to. Ayan, nahimay natin ang kwentong Bugonya. Grabe, mula sa kidnapping at delusion hanggang sa apokalipsis ng mundo. Nakakaloka. Kaya siguro ang may iwan nating tanong para sa'yo na nakikinig. Sa panahon mayon na ang dami-daming impormasyon, ang daming kwento online, mga naratibo na minsan mahirap na malaman kung totoo ba o hindi. Paano mo ba personal na sinasala yung mga to? Oo. At ano kaya, no? Paano kung yung isang kwentong parang sobrang imposible, parang conspiracy theory lang, biglang magkatotoo, pero hindi sa paraang inaasahan mo, kundi mas malala pa pala? Isang bagay na pwedeng pag-isipan, no? Talaga. Hanggang sa susunod nating paghimay, salamat sa pagsama nyo.